Mga ka-sports, mukhang umiinit naman ang usapan pagdating sa future ng Gilas Pilipinas dahil bakit nga ba tila nagbigay ng warning si Coach Tim Cone tungkol sa mga foreign players na gustong maging naturalized para sa national team? At totoo bang may dalawang active NBA players na gustong maglaro para sa Gilas? Samahan niyo ako dahil pag-uusapan natin yan ngayon. Pero bagong lahat, kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, usap-usapan ngayon sa basketball community ang naging pahayag ni Coach Tim Cone tungkol sa pagdami ng mga foreign players na gustong maging bahagi ng ating national team. Matapos nga ang approval kina Justin Brownlee at iba pang naturalized prospect nitong mga nakaraang taon, marami raw agents at import ang kusang lumapit sa SBP at coaching staff para mag-apply bilang naturalized player ng bansa. Pero ayon kay Coach, hindi po talaga basta-bastang ibinibigay ang Filipino citizenship lalo na kung basketball lamang ang dahilan. Para kay Coach Tim, kailangan daw maging maingat ang SBP dahil hindi biro ang proseso ng naturalization dito sa Pilipinas. Ayon po sa kanya, napakahaba ng proseso sa pagpapanaturalize sa bansa kumpara sa ibang Asian countries. Minsan daw inaabot ng ilang taon bago maaprobahan ng Senado at Kongreso ang citizenship ng isang player. Kaya naman hindi siya sang-ayon na kung sino-sinong imports na lang ang kukunin ng Gilas dahil maaaring masayang lang ang oras, pera at effort ng lahat. At dahil dito, tila nagbigay ng warning si Coach Tim Cone sa mga foreign players na gustong sumali sa Gilas. Hindi raw porket magaling o sikat na import ay automatic nang magiging naturalized player ng Pilipinas. May mga pangalan ngang lumulutang tulad ni na Robert Upshaw at Jalen Johnson na parehong naging import sa PBA at sinabing interesado raw maging bahagi ng Gilas. Pareho silang talented at may kakayahang makatulong sa national team, pero ayon kay CTC, hindi sapat ang talent lang. Importante rin daw ang commitment, chemistry sa team, attitude at higit sa lahat long-term vision para sa programa ng Gilas Pilipinas. Pero ito ang nakakagulat mga sports. Ayon mismo kay Coach Tim Cone, may dalawang active NBA players daw na personal na nagparamdam ng interest para maging naturalized player ng Gilas Pilipinas. Oo mga sports, dalawang NBA players mismo ang gustong magsuot ng Pilipinas jersey sa international tournaments. Hindi nga lang pinangalanan ni Coach Tim Cone kung sino ang mga ito dahil posibleng sensitibo pa ang usapan. At dito ngayon nagsisimula ang matinding speculation ng mga fans. Maraming netizen na nagtatanong sino kaya ang dalawang NBA players na gustong maging naturalized. May ilan nga nagsasabi baka mga players nito ay may koneksyon sa Filipino community. Habang iba naman ay iniisip na baka mga NBA veterans na naghahanap ng bagong international opportunity. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na confirmation kung sino talaga ang dalawang players na ito. Samantalang hinihintay pa rin ng Gilas ang final approval sa naturalization process ni Benny Boatwright na nasa final reading na raw sa Senado ayon sa mga ulat. Kapag tuluyang naaprobahan ito, malaking tulong ito para sa frontcourt ng national team dahil kilalang kilala si Boatwright bilang versatile scorer at stretch big man. At kung mapapansin ninyo mga sports, tila mas gusto ngayon ni Coach Tim Cone na mag-focus muna sa continuity at chemistry ng current Gilas core kaysa magdagdag ng imports. At speaking of trending topics, mainit din ngayon sa social media ang PBA courtside reporter na si Apple David matapos i-confirm ang kanyang relasyon sa batang basketball player na si Chad Gaman. Marami ang nagulat dahil sa laki ng kanilang age gap. Si Apple David ay 34 years old habang si Chad Gaman naman ay 18 years old pa lamang. Pero mga ka-sports, sino nga ba si Chad Gaman? Si Chad ay isang promising young guard na kasalukuyang naglalaro para sa Colegio de San Juan de Letran. Bago pa siya mapunta sa NCAA, galing siya sa Canada at unang nakilala sa Pilipinas matapos magpakitang Gilas sa NBTC tournament. Sa kanyang NBTC performances, nagtala siya ng mahigit 30 points per game kaya agad siyang napansin ng mga recruiters. Dahil dito, nabigyan siya ng oportunidad na makapaglaro sa Letran bilang rookie. Bagamat role player pa lamang siya ngayon, marami na agad ang nakakita ng potensyal sa batang guard na ito. Pero syempre, hindi nawala ang kanyang mga bashers online at maraming netizen ang pumuna sa relasyon nila ni Apple at Chad dahil sa kanilang malaking age gap. May ilan pang nagbigay ng masasakit na komento sa social media. Gayonpaman, ipinagtanggol ni Apple David ang kanilang relasyon at sinabing masaya sila sa isa't isa at mabilis silang nagkakaintindihan. At sa totoo lang mga ka-sports,
Pareho naman silang legal age at nasa tamang desisyon na para sa kanilang buhay. Kaya para sa marami, respeto na lang sa personal nilang relasyon ang pinakamalaga. Sa huli mga sports, dalawang trending topics agad ang pinag-usapan natin ngayon sa basketball community. Una, ang posibilidad na magkaroon ng panibagong NBA naturalized player ang Gilas Pilipinas at pangalawa, ang viral relationship ni na Apple David at Chad Gamat. Kayo mga sports, ano po ang inyong masasabi? Sang-ayon ba kayo sa pagiging mahigpit ni Coach Tim Cone sa pagpili daw ng naturalized player para sa ating national team? At sino kaya sa tingin ninyo ang dalawang NBA players na ito na gustong maglaro para sa Gilas? At tungkol naman kina Apple David at Chad Gamat, suportado ba ninyo ang kanilang relasyon? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at share ang video na ito para mas marami pa tayong basketball fans ang ma-update araw-araw. So paano? Ingat po kayo. God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!